mapagpalang gabi sa bawat isa, sa lahat ng ating mga manonood at taga-subaybay ng ating programa. Ngayong gabi ay makukuhan niyo po ang isang kwento mula sa ating letter sender. Dear Ate Charo, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking buhay. Ako po si Dina. Minsan, tinatawag nila akong I never learn. Nakakatawa man, ngunit totoong nangyayari ito sa akin. Nag-iisang anak lamang po ako, pero may best friend ako na si Maria Lula. Hindi lang siya basta matalik kong kaibigan, kundi parang tunay na kapatid ang aming tulungan. Hindi niya ako iniiwan at lagi niyang pinalalakas ang aking loob. Lalo na pag may problema. Dito nagsisimula ang aking kwento. Opo. Anak mo video. Sabi mo video. Pwede mag-picture yan? Wala. Okay, class, tahimikan. Kanina na ako saglit, ang iingay nyo na. Okay. Nung nakaraan, hindi natin natapos yung ating recitation, preamble. At gusto ko sana magtawag ulit ng to-be-recite sa atin. At gusto ko yung medyo aktibo at madaldal eh. Natawagan ko si Marvin na lang, si Marvin. Punta sa kamay nyo. Ano naman? Yes! Save by the bell ka na naman, Marvin. Ayos ka talaga. Paano yung sir? Alis na kami. Bye! Kailangan ko natin ang bibel dun. Bye! Uy, masay. Bakit nila po mo? Ay, salamat. Natapos na naman yung klase na to. Alam mo ba, Chris? May bagong usapan sa campus na may bago tayong class recurrent event. At saka, Bes, ang bago niya. Saka siya na yung bagong varsity player, Bes. Ano ba yan, Bes? Ay, kaya nagsawa, lalaki na naman na lalaki. Ito nga ako namang problema na, oh. Alam mo, ang killjoy mo talaga kahit kailan. Pwede ba yung mga problema mo sa bahay ay isang tabi mo muna? Ang intindihan natin, yung mga naggagapo ang lalaki sa bahay. Talaga, punta na natin siya sa computer. I'm sure nandun kayo. Pala yun. Minsan sa aking pag-uwi, hindi ko inaasahan, Ate Charot, ang Ate aking Charot. masasaksihan sa bahay. Isang pagtatalo na nauwi sa mabigat na pag-aaway ang aking natungho. Wow, nagkape pa. Pingi! Oh, akala ko ba kaklase yan? Ba't ka rin yung makatingin sa akin? Conchita, di sa oras ng gabi, ganyan ang suot mo. Susuyo. Siyempre, galing ako sa birthday, no? Kay Tita, alangan naman mag-caster ako pumunta dun, no? Excuse me. Conchita, lagi na ng birthday yan, ha? Ang
problema dito sa bahay. Ang problema yung suot mo. Sabihin mo sa akin kung may lalaki ka! Sabihan din kita nga na magulong lalaki. Sana nga, Hilario. Sana nga magkatotoo yung sinasabi mo. Dahil sawa na ako sa pamumuhay na ganito. Alam mo ba, Hilario? Kaya na naman tayo sasama sa mga bahay na to eh. Yung dahil lang sa anak mo. Pero ang totoo, Hilario, matagal na tayo siguro eh. Ay nako, Diyos ko, Conchita! Nay! Ano ba naman? Dumabaway na naman kayo! Ayan, sa magaling mong tatay, pinagpipintangan ako ng may lalaki. Ay, naku. Sana nga magkatotoo, makalayas ang sa mga bahay na to. Ikaw tandaan mo, Hilario. Parang dumalaki Hindi mo nga ako siya. masisisi kung bakit ako nagkaganito dahil ikaw ang sumiyan ng pamilya nito. Malayas na nga. Nay! Anak ka na tama dito? May naman! Bayaan mo ng nanay mo ang tanda-tanda na yan. Masaya naman tayo kahit tayong tatlo lang dito, di ba? Sinong tatlo? Di ba yung kaibigan mong sexy, maganda? Tay, alam mo, kung palagi na lang ganito sa bahay, lagi yung nag-aaway ni nanay, mas mabuting umalis na lang kaya ako. Makagot na nga kay Linda. Pati ikaw lalayasan na? Ano ba naman klaseng buhay to? Masasabi ko pong bigo ako sa pagkakaroon ng isang maayos at mapagmahal na pamilya. Pagkatapos ko ng kolehiyo, ay pinalad ako na agad makapagtrabaho sa ibang bansa. Ayaw ko mang malayo sa pamilya at best friend ko, ito lamang ang nakikita kong paraan upang kumita ako agad ng malaki at makatakas sa halos araw-araw na pag-aaway ng aking mga magulang. Ngayon, Ate Charot, ay haharapin ko ang bagong yugto ng aking buhay. Final call for boarding for the last remaining passengers. Last remaining passengers on Philippine Airlines Flight PR209 bound for Melbourne. Please board the aircraft now for the gate S2. This is your final call. All aboard, please. Ano naman ito? Tay, tapos naman makakalimutin ka pa naman yung mga gamot mo. Ano yun, anak? Tandaan ko naman si tatay sa bahay para sa gamot na. Sige, ako na bahala kayo dito. Basta ikaw lagi ka pa rin mag-online ha, para lagi tayo nagkakausap sa Skype. Tay, si nanay, please naman magpati na kayo ni nanay. Oo, anak, bahala na. Sige. Sige, paano mo yan? Papalain ka, anak, ha? Sa iyong pagkakor. Mabigat-bigat yan. Mag-ingat ka. Bye. Kayanin mo yan, anak, ha? Oh. Ingay yata dito sa airport. Linda, narinig mo naman yung anak ko, di ba? Dito. Lagi mo daw akong dalawin sa bahay. Alam mo, may paborito kasi ang anak ko. Yung masarap na niluluto ko sa kanya, ipapakain ko yun sa iyo. Talaga dito? Oh, siyempre. Hindi ko naman dito. Oh, siyempre. O Ate Charot, kaya't madaling nawala sa aking isipan ang problema sa aking pamilya. Hanggang sa natagpuan ko ang lalaking magpapatibo ng aking puso. Pinaramdam niya sa akin ang tunay na pagmamahal. Bumuo kami ng mga plano at naging masaya ang bawat sandali na kasama ko siya. At pagkatapos ng 2 taon, ay nagpasya kami na umuwi ng Pilipinas upang tuparin ang mga plano at pangarap namin.
Alam mo, saktong-sakto may pinareserve ako para sa atin. Oh, this is ma'am, sir. Mr. Waiting for? Hindi ko nagsusunod ko. Yes, ma'am. This way. Salamat. Ikaw talaga, I think naiwan sa pag-pay. Ay, thank you. Alam mo, Jane, tawagan ko na lang yung best friend mo na ha. Ito pa lang. Sige, babe. Ano ba ang gusto mong pagkain? Kaya mo rin paborito ko. Saan galing yun? Ay, nako, kayo na pa kami dito nag-iintay. Sinatut na ako. O sige, tayo mo na lang kami dyan. Inutay ko na rin sa'yo na kami. Okay, sige. Sa'yo na ako pakilala yung boyfriend ko, Pera. Alam mo ako. Okay, sige. Bye-bye. Bye. Sana daw. Waiter, Yes, ma'am. Welcome to the Cheras Restaurant. Okay, ma'am. Hindi na. Ma'am, excuse me, sir. Hi. Ano po ba kayo inaasang Diyos, ha? Yes, yung best friend ko, si Tita. Okay, ma'am. Salamat. Sige na po ako ng discount. Ay, Bes! Bes, ang ganda-ganda ko. Kumusta ka na? okay lang, Wes. Ano ba? Ganun talaga pag-inspired, laging busog. Ganun talaga. Pakilala ko yung boyfriend ko sa'yo. Actually, engaged na kami. Couple lang. Couple lang? Joke lang. 2 years na kami, no? Magal nga siya. Babe, best friend ko pala si Lina. Boyfriend ko si Clark. Diba? Sabi ko sa'yo, kasama ko ako. Alam mo, hindi pwede sa akin yung pinag-iintay yung babae ah. Ginawa sa akin ng girlfriend ko. Hindi, grabe. Ano ba yun? Tagal-tagal ah. Pwede na lang natin. Tay! Ano ginagawa mo dito, Tay? Ano? Sino may sabi sa'yo na dito na ako? Kasi anak, Ay, no nga pala. Sakto tayo. Kita na dito ko yung iba. Makilala ko siya yung boyfriend ko, Tay. boyfriend anak sa Pilipinas. Duda ka? Oo naman, Tay. Babe, ang tatay ko, Tay si Clark. Ay, magandang gabi po. Leo, nice meeting you. Ay, Bes, asan na yung boyfriend mo? Tagala. Tagala, tagal. Alam, tagal. May sasabihin ako sana sa iyo. Ano yun? Si Linda, Bes, Bes, siya si Harry. Siya yung boyfriend ko. Tatay ko, boyfriend mo. Ano ba, Tay? Nagibiro ba kayo? Seryoso? hindi anak, si Linda at ako kami na. Ano? Ay, nandun tayo. Pagod ako sa biyahe. Wala akong oras sa dito klaseng kalokohan. Alam nyo, hindi ito yung tamang oras para pag-usapan natin yan. Halika na, Clark. Uwi na tayo. Tina, anak, Harvey! Ano ginagawin natin? Yung anak ko ayaw maniwala. bayaan mo Linda, maintindihan din ang anak ko yan. Pero kailan pa? Sa tamang panahon, maintindihan niya yan.
ika nga Ate Charot. Nakakabigla at halos hindi ko mapaniwalaan na nangyayari ito sa buhay ko. Akala ko ay tapos na ang problema ng pamilya ko. Pero naging malala pa pala ito sa ginawang pagpatol ng best friend ko sa tatay ko. Nay! Uy, Nay! sandali lang, Mariana! Pupunta na, tingnan mo na. Sino ba yung kumakas? Bisita niya. Tay, si nanay. Tina? Tina? Si nanay, tay. Ah, anak, wala na dito ang nanay mo, hindi na nakatira. Ano? Matagal na akong iniwan. Tay naman, ba't di mo pinigilan si nanay? Ah, ewan ko sa kanya, anak, basta. Hindi na magpapaliwanag ako. Kasi, Mary, nandito na yung almusal. Sandali, tay, ah. Ano ginagawa ng babae ko dito? hindi na magpapaliwanag. Yung sinabi ko nung una si Linda, kaibigan mo at ako, nagsasama na sa bahay. Ano? Diyos ko naman, tay! Alam mo, tay, binigay ko yung bahay na to sa inyo ni nanay. Hindi itong babae to. Tay naman, ano bang ginawa mo? Ibinigay ko itong bahay na to para sa inyo ni nanay. Yung magandang buhay. Pero ang akala ko, tay, pag maging maganda na yung buhay natin, maging masaya tayo ulit. At ikaw! Sorry, best, Best friend kita! Pero nung ginawa mo, inaras mo yung tatay ko sa nanay ko! Alis! Boyfriend mo! Pareho kayo kaliparan! Ang kapal na mukha mo! Bitawan mo ko, tay! Lia! Magkaroon ka nga ng respeto galing sa tatay mo! Respeto! Bakit, tay? Sa akin! Sa amin ni nanay! Nagkaroon ka man lang ng respeto, ha? Tay naman! Di ba ikaw yung nagpipinta kay nanay? Na siya tayo may lalaki? Tay, sinira mo yung pamilya natin! Sinira mo yung buhay namin! Sorry, anak. Sorry! Hindi ko matatanggap ang sorry mo. Kaya simula sa araw na to, wala ka ng anak. At wala na rin akong ama. At ikaw! Sana masaya ka. Masaya ka sa ginawa mo. At itong tatandaan mo, ah. Wala akong kaibigan katulad mo. Magsama kayo sa bahay na to! Tina! Eh! Ano? Tuluyan namang nasira ang pamilya ko, Ate Charot. Hindi ko matanggap ang pagsasama ng tatay at best friend ko. Bigo na naman ako sa pagmamahal ng pamilya at ngayon, pati sa pagmamahal ng kaibigan. Sa ngayon, Ate Charot, ay si Clark na lang ang pinagkukunan ko ng lakas at inspirasyon. Hi babe! Kamusta? May regalo ako para sa'yo. Tanan! Teka lang. Parang may napapansin akong kakaiba sa'yo ngayon, babe. Babe? Galit ka ba? Ah, siguro may tampo ka sa akin, ano? Ano ba yan, babe? Sa bahay. Alam nung po yung tatay ko sa kay best friend ko nagsasama na. Sa bahay pa namin na, sino ba hindi mo problema doon? Hindi ko alam kung saan namin yung nanay ko. Ay, babe, problema talaga yan.
Makinig ka, babe. Ayaw mo ng problema mo na problema sa'yo. Ang pangit mo na nga, mas lalo kang pumapangit. Hindi ka lang yun, babe. Alam ko naman na mahal ko sa babe. Babe, ito tandaan mo, babe. Kahit anong mangyari o dumating na problema sa atin, huwag tayo mag-iwanan. Kasi alam mo, nandito na ako sa tabi mo, kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan, hindi kita papabayaan. Babe, babe, alam mo ba kanina, babe, nung papunta pa lang ako, Pabalik ka na. alam mo kung bakit? Kasi malayo ka pa lang, lumilipli ka na sa puso ko eh. Babe, may isa pa, babe. Nung naalala mo ba yung time na naglalakad ako sa kanto, tapos nakita kita, hindi mo pa nga ako dinato pero tinamaan na ako sa'yo. Sorry mo. Pero alam mo, babe, salamat ha kasi ikaw nandyan para sa akin. Kung mawawala ka sa akin, hindi ko na rin sa akin. Teka, babe, kailan ba ako makakasalan? Saan? Alam mo, babe, ayan ko na muna yan. Relax naman tayo kasi dadating at dadating kita. Pinoproseso pa yan. Huwag ka masyadong pamahalin. Ito yung wala natin ang ating simple na. Alam mo naman na naliligo pa pa kayo. Araw-araw. Ikaw talaga, alam mo nagutom ako, babe. Morning mo kasi. Gusto mo, bumili ako ng pagkain. Basta, babe. Pinapak ko. Pinakakayayan ka lang ha. Uy, grabe naman, babe. Sige, bibili ako ng pagkain, dad ka lang ha. Ano bili ko dyan? Masarap ha? Basta para sa'yo. Kasi mami, parang mo kasi si daddy. Paano makita? Ayun o. Kulit-kulit ka na na. Daddy? Ha? Ano ginagawa mo naman? Ay, ano ginagawa mo dito? Malasabot ka? Kailan ka pa dumating? Kakarating mo lang. Hi, babe. Ito na yung pagkain. Hi. Babe? Yes? Sino siya? Ako? Ako lang naman. Ang legal wife. Ano na? Dito mo na mapapaliwanag ako sa inyo mamaya. Mabilis lang to. Wait! Hello? Bakit ang sabi mo Wait! Binawan ka please. Let me explain. Siguraduhin mo ba kung kumpinsin mo ako sa paliwanag mo? Dina. Kalala mo ba Dina nung nandun tayo sa Australia Dina? Nung nakita pa lang kita, nahulog na ko Dina. Nahulog na kasi Dina. Minahal din kita Dina. Yung lahat ng pinaramdam ko sa'yo, totoo yan Dina, galing sa puso ko. Pero meron akong tinagong lihim sa'yo Dina. Meron akong asawa at anak. Ano? Sa totoo yung sinasabi ng babae yun? Oo Dina. Ang kapal naman ang mukha mo! Ay, naman, anong ginawa mo? Wala
Ang bagay na kahit kailan hindi mangyayari! At itong sisig mo! Isaksak ko yan sa mata mo! Ang kapal ang mukha mo! Sana pinatay mo na lang ako! Sorry. Tama na yan! Kanina pa kayo nag-uusap, hindi pa kayo tapos? Pigilan mo mo! Dahil kahit anong gawin mo, kasal na kami at hindi mo siya makukuha sa amin! Kaya maghanap ka na ng iba, kung binata, hindi yung may asawa at may anak na! Pigilan mo mo at ikaw! Paghanap ka ng bahay na alam mo kung saan ka talaga dapat, hindi yung kung saan ka pupunta. Halika na nga, umuwi na tayo! Puro sakit na lang ng loob ang naranasan ko, Ate Charo. Ang nag-iisang tao na siyang naging mundo ko sa mahabang panahon, ang inspirasyon ko, at siya rin sinasandalan ko kapag may problema, ay siya rin pala ang taong magbibigay ng pasakit sa akin. Higit pa sa sakit na dulot ng pamilya at best friend ko. Akala ko, si Clark na ang magbibigay ng tunay na pag-ibig sa akin. Nangarap ako na bubuo kami ng masayang pamilya, ngunit pinaasa lang pala niya ako. Napakasakit, Ate Charot. Tila pasan ko ang daigdig sa bigat at sakit na aking nararamdaman. Hindi ko na alam ang iisipin at gagawin ko. Ang tanging nais ko na lang ay mawala sa mundong ito. Kaya kayo. Sasabihin ako sa inyo. Ikaw. Tandaan mo to ah. Ang bilis matulog. Pare, para may problema, pare. Mahirap magising. Kasi ito pa, tandaan mo to ah. Madaling maulog. Ang hirap magbubuhan Nagmahal! Nasaktan! Tumaba! Tapos yan si Clark. Clark talagang pangalan. Torio naman. Pangit. Pero mahal ko yun. Minahal ko yun. Taxi! Perang taxi. Pati sa akin. Hoy! Taxi! Ang hirap buhay to. Problema sa best friend. Problema sa pamilya. Pati ba naman sa pag-ibig? Gusto ko lang mamatay! Please, yung babae gusto nyo pa kamatay, tara tulungan natin. Bitawan niyo ako! Lumayas kayo dito! Miss, tumigil ka. Hindi niyo naranasan na naranasan ko ngayon! At hindi niyo nararamdaman ang nararamdaman ko ngayon! Kaya magpapakamatay ko kung kailan ko gusto!
Salamat naman sa Panginoon at nagising ka na. Okay ka na ba? Sino kayo? Ba't ako nandito? Miss kami kagabi yung nakakita sa'yo sa kita ng kali. Gusto mo nang magpakamatay. Nakulan ka ng malay ko. Ganito na ka na namin dito. Nasa yung bag ko. Kailangan ko umuwi. Kasi yung bag ko. Sandali lang. Hindi mo pa kaya. Nangihina ka pa. Yung baka muna saglit. Mamaya na lang mali. Miss, kuman lang ba? Salamat sa Panginoon at nagising ka na. Miss, kung may problema ka, huwag ka maniya mag-share sa amin. Nandito lang kami para pakita ng mga problema ko. Magpakatasal ka. Lagi mong tandaan na ang tunay na pag-ibig ay nasa Panginoon. Magtiwala ka lang. Walang problema na binigay ang Diyos. Hindi mo malalagpasan. Tiwala lang. Miss, kami nga pala ang mga born again Christian. Ako nga pala si Sister Jackson. At siya si Sister Rachel. Mayroon po na kaming flyers dito. Kung kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng karamay, or gusto mo ng counseling, bukas ang church namin. Located dito sa Pinaglabanan Street, Baclaran, Paranaque. Kung kailangan mo ng counseling, huwag kang mahiya. Lagi bukas ang pintuan ng church namin para sa mga taong kumalo, tulad mo. Huwag kang mag-alala, dyan ang kami para sa'yo. Lagi mong tandaan, meron tayong Diyos. Magpakatatag ka. Forever. Tiwala ka. Inisip ko na nararamdaman ko. Hindi ko alam na may Diyos ko. Ano ba? Ate Charo, isang malaking pagkakamali na nagpadala ko sa sobrang sakit na naramdaman ko dahil sa mga kabiguan. Sa maling paraan ko ay nilabas ang nararamdaman ko na muntik nang ikapahamak ng aking buhay. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Nakalimutan ko na may Diyos pa pala, na nariyan pala siya para sa akin. Salamat. At ang tumulong sa akin ay mga taong may mabuting kalooban, mga Kristiyanong may malasakit sa mga bigo na katulad ko. Salamat at pinaalala nila na may tunay na nagmamahal sa akin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dumalo ako sa simbahan ng Father's House Christian Center at nakilala ko pa ng mas malalim ang ating Panginoon. Unti-unti akong nakabangon sa aking kabiguan, at sa piling ng mga kapatiran ay nagkaroon ako ng masayang pamilya at tunay na kaibigan. Nagmahal ako, nabigo at nasaktan, ngunit nagkaroon ng pag-asa dahil may Diyos na buhay na tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Ate Charo. Sana'y kinapulutan ito ng aral sa mga sumusubaybay sa iyong programa. Nagmamahal, Dina. Natuto. Ano man ang problema na ating nararanasan sa ating buhay, ay huwag tayong makalimot sa ating Panginoon. Nawa po ay nagbigay ng isang inspirasyon sa inyo ang kwento ng buhay ni Dina. Muli, ako po si Ate Sharon, isang masaya at mapagpalang gabi sa bawat isa.